Sa mundo nating ito, may mga nilalang na nakapaligid sa atin, pero hindi nakikita ng iba. Nagmumula sila sa ibang mundo, sa mundo ng mga engkanto. Madali ka, Prinsesa Shannara. Tumakas na kayo. Malapit nang mapasok ng mga kalaban ng kaharian natin. Madali ka! Hindi ako tatakas, Hasmin. Dahil kahit saan ako magpunta, matutuntun pa rin ako ng mga kalaban natin at manganganib lang ang buhay ng anak ko. Pero manganganib din po ang buhay niyo dito, pati na ang buhay ng Prinsesa Esmeralda. Sa oras na makita kayo ng mga talananon. Alam ko, Hasmin, kaya pakiusap, ilayo mo ang anak ko dito. Pumunta kayo sa mundo ng mga tao. Bubuksan ko ang lagusan para makatakas kayo. Magpapaiwan ako. Nang sa ganun hindi nila kayo magawang masundan. Hindi alam ng mga talananon na may anak ako. At balang araw siya ang babawi sa kahariang ito. Hindi ako papayag na dito magtatapos ang buhay ng anak ko. Sige po, Prinsesa Shannara. Susundin ko po ang pinag-uutos ninyo. Puprotektahan ko ang Prinsesa Esmeralda ng buong buhay ko. Maraming salamat, Hasmin. Mabubuhay si Esmeralda sa mundo ng mga tao. Dahil may dugo din siyang tao. Patawarin mo ako, anak, sa gagawin kong ito. Pero ito lang ang tangi kong magagawa para mailigtas ka sa kapahamakan. Balang araw, bumalik ka at bawiin mo ang para sa'yo. Esmeralda, anak ko. Ibinigay na nga ni Shannara kay Hasmin ang kanyang anak na sanggol. At dito ay gumawa ito ng lagusan mula sa mundo ng mga engkanto patungo sa mundo ng mga tao. Ikaw na ang bahala sa anak ko, Hasmin. Maraming salamat muli. Pumasok na nga si Hasmin sa lagusan, dala ang sanggol. At pagkatapos ay mabilis itong isinara ni Shannara. Samantala kay Hasmin naman, ay napunta na ito sa mundo ng mga tao sa may mga kakahuyan. Patawad, Prinsesa Esmeralda, pero ito lang ang makakabuti para sa'yo. Iniwan ni Hasmin ang sanggol sa may gilid ng daan at nagtago sa malayo. Ilang sandali lang ay may dumaang dalawang matanda. Tereng, naririnig mo ba yon? May batang umiiyak. Oo, Esther, naririnig ko. Bakit kasi dito tayo dumaan sa kakahuyan? Ayan tuloy, binabaga tayo. Hindi tayo binabaga, Tereng. Ayon, may sanggol nga. Nilapitan ito ng dalawa at nakita nga nila ang sanggol, kaya naman binuhat nila ito. Diyos ko, sino namang walang puso ang nang iwan sa'yo dito? Esther, bitawan mo yan. Baka tiyanak yung batang yan. Tumigil ka nga, Tereng. Anong tiyanak bang pinagsasasabi mo? Ang ganda-ganda nga nitong bata. Paano magiging tiyanak ito? Eh ano naman ang gagawin mo sa batang yan? Ano pa? Eh di uuwi. Alam nga namang iwan ko ito dito. Ano? Nasisiraan ka na ba? Baka hanapin niya ng mga magulang niya. At baka nga anak pa yan ng engkanto. Tigil-tigilan mo nga ako, Tereng. Alam nga namang iiwan natin ng bata sa lugar na to. Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung makain ito ng mga mababangis na hayop dito? Hay nako, kung dadalhin natin yan, ano naman ang ipapakain natin sa batang yan? Eh tayo nga naghihirap sa buhay, tapos mag-aampon pa tayo. Basta, gagawa ko ng paraan. Basta iuwi ko to. Wala nang nagawa si Lola Tering kay Lola Esther, kaya inuwi na nila ang bata. Nang madala nila ito sa kanilang bahay, ay agad din naman itong kinarga ni Lola Tering dahil nga umiiyak ito. Ano ba, Esther? Hindi ka ba marunong humawak ng bata? Akin na nga yan. Kinuha ito ni Lola Tering kay Lola Esther at hinelo niya ang sanggol. Kaya dito ay tumigil ito sa pag-iyak. Natuwa naman si Lola Esther dahil kunwari ay ayaw nito sa bata. Ngunit ang totoo ay gustong-gusto niya naman talaga ito. Hay nako, Teresa. Pakunwari ka pa na ayaw, pero alam ko namang gustong-gusto mo din. Eh, andito na to sa bahay. Alam nga naman pabayaan lang kita. Sandali, ano bang ipapangalan natin sa batang ito? Nakita naman ni Lola Esther ang isang larawan ng isang ibon sa kanilang dingding na may pangalang Kanari. Kaya ito ang ipinangalan nila sa bata. Kanari na lang, Tering. Yun ang ipapangalan natin sa kanya. Kanari. Sige, magandang pangalan nga yan. At dito nga ay Kanari ang ibinigay nilang pangalan sa sanggol. Nalingid sa kaalaman nila ay may nagmamasid sa kanila mula sa labas ng bahay
At ito nga ay ang diwatang si Jasmine. Patawad, Prinsesa Esmeralda. Pero ito ang mas makakabuti sa'yo para hindi ka matunto ng mga kalaban natin. Pangako, nasa paligid lang ako at gagabay sa'yo hanggang sa paglaki mo. Kaya naman ipinaubaya na ni Jasmine ang sanggol sa dalawang matanda na sina Lola Tering at Lola Esther. Ginawa naman ng dalawang matanda ang lahat ng kanilang makakaya para mapalaki at maibigay sa bata ang mga pangangailangan nito mula sa gatas, damit at iba pa. Paminsan-minsan ay tinutulungan din sila ni Jasmine na nagkukunwaring taga-gobyerno at nagbibigay ito ng tulong pinansyal sa dalawang matanda. Kaya nagagawa nilang mabili ang mga pangangailangan ng batang kanilang inampon. Mabilis na lumipas ang 10 taon at 10 taon na din ang batang si Kana. Kana apo, tayo na. Tanghali na, maglalako pa tayo. Andiyan na po Lola Tering. Kinuha na ni Kana ang bayong at inilagay na ang mga nabalot na lutong laing ng kanyang mga lola na kanilang nilalako sa bahay-bahay. O paano Tering, ikaw nang bahala sa apo natin. O Esther, kami na ang bahala ni Kana. Magpahinga ka na lang dyan nang hindi na lumalayang ubo mo. Ang mabuti pa Lola Tering. Ako na lang po maglalako ng tinda nating laing. Kaya ko naman po eh. Bantayin niyo na lang po dito si Lola Esther. Sigurado ka ba apo? Nakaya mo na ikaw lang. Opo Lola, ako pong bahala. Mapapaubos ko po ito para po makabili tayo ng gamot ni Lola Esther. O sige apo, salamat. Ikaw na muna ang maglako. Aalagaan ko muna ang Lola Esther mo. At hirap pang tumayo. Baka kasi pilitin na naman itong gumawa ng gawaing bahay pag wala tayo dito. Oo nga po eh. Bantayin niya lang po si Lola. Paano? Alis na po ako ha. Mag-iingat ka apo. Umalis na nga si Kana dala ang bayong na may lamang laing. Ito kasi ang ikinabubuhay nila. At libre lang nilang nakukuha ang mga gabi at mga niyog sa paligid. Pati ang mga susong ilog na kanilang sinasangkap ay sila din ang kumukuha. Umalis na ang apo natin, Esther. Pasensya ka na, Tering. Naging pabigat pa ako sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo? Ang mabuti pa, magpagaling ka na at nag-aalala na yung apo mo sa'yo. Napakaswerte natin. Ibinigay sa atin si Kana, Tering. Bukod sa mabait, ang sipag-sipag pa. O nga, Esther, sino mag-aakala na mapapalaki natin ang batang yon kahit hirap tayo sa buhay? Ang iniisip ko lang, Tering, ay paano na kaya ang batang yon pag nawala na tayo? Hay nako Esther, ano na naman bang sinasabi mo dyan? Magpagaling ka na. Nakita mo naman ang pagsusumikap ng apo natin. Kailangan magpakatatag tayo, Esther, hanggang sa magdalaga na yung si Kana at maaalagaan na niyang sarili niya. Hindi pwedeng iwan natin siya. Kawawa ang bata, walang mag-aalaga sa kanya. Tama ka, Tering. Hindi ko din maisip na may iwan natin si Kana sa ganyang edad. Kaya magpapagaling ako. Ngumiti naman si Lola Tering dahil nakikita niya na parang nabuhayan ng loob si Lola Esther. Samantala, balik naman kay Kana. Bili na po kayo ng laing. Masarap po ito at bagong luto po ng lola ko. Tinawag naman si Kana ng kanilang kababaryo na may tindahan na si Aling Simang. Kana, pabili nga ako ng laing. Ay, sige po Aling Simang. Magandang umaga po sa inyo. Ilan po? Isa lang, Kana. Sige po Aling Simang. Tamang-tama. Buwan naman ako po kayo. Teka lang, bakit ikaw ang nagtitinda? Nasaan ang mga lola mo? May sakit po kasi si Lola Esther ko eh. Kaya pinababantayan ko po muna kay Lola Tering. Baka kasi pag iniwan namin, maglalaban na naman yun kahit hindi niya kaya. Lalala pa po lalo ang ubo niya. Kaya ako na lang po muna ang naglalako. Dumating naman ang anak ni Aling Simang na si Maria. Aba, ang sipag mo naman, Kana. Ikaw lang mag-isang naglalako niyan. May sakit kasi ang isang lola niya. Kaya itong si Kana na lamang naglalako. Ang sarap naman yan, Kana. Nay, dagdagan mo nga yan. Kulang yung isang balot eh. Gawin mo ng 5 balot para hanggang mamayang gabi. O sige, masarap nga pala yung ipare sa prito. Sige Kana, 5 balot na.
Sige po, ito po Aling Simang 50 po lahat. Oh, eto ka ng bayad. 100? Naku, wala pa po akong panukli Aling Simang. Kakalakaw ko lang po eh. Ganun ba? Sige, sa'yo na lang yan, Kana. Ganito na lang. Bale, sa susunod, dalhan mo ulit kami dito ni nanay ng laing ha. Advance na lang yung bayad. Talaga po Ate Maria? Sige po, marami pong salamat. Paano po? Maiwan ko na po kayo Maglalako pa po ako eh. Lumakad na nga si Kana palayo sa mag-inang Maria at Aling Simang. Hay, kawawa naman ang batang yon. Oo nga nay. Pero nakakatawang bata talaga si Kana. Napakasipag. Ipinagpatuloy na nga ni Kana ang kanyang paglalako at nagawa niya itong mapaubos bago magtanghalian. At nang papauwi na ito, ay nakita niyang isa niyang kababaryo na si Mang Teban na mag-isang nagdadamo sa kanyang palayan. Kaya naman, binati niya ito. Mang Teban, magandang araw po. Bumati naman pabalik sa kanya ang matanda. Pero napahawak ito sa kanyang likod. Naku Mang Teban, mukhang nasubrahan po kayo sa paghiho para magbunit ng damo. Kaya sumasakit na naman yung likod niyo eh. Nagwika naman si Mang Teban. Oo nga umano, matanda na nga ito. Kailangan kasing malinisan umano mga damo sa palayan niya bago araruhin ng lupa at mataniman ng palay. Wala naman umano siyang mautusan at may trabaho ang lahat. At isa pa, maliit lang kasi ang maibabayad niya sa pagdadamo. Kaya siguro walang tumatanggap ng trabaho. Ganun po ba Mang Teban? Pwede po ba ako magdamo Mang Teban? Kaya ko po yan. Saka hindi problema sa akin ang bayad. Kahit po magkano lang, pandagdag din po yun para makabili ako ng gamot ng lola ko. Nagwika naman si Mang Teban na sige umano. Ngunit malawak umano ang taniman niya at baka hindi niya ito kayanin. Naku, kaya ko po yan Mang Teban. Sandali po, ihatid ko lang itong benta ko ng laing kina lola at babalik po agad ako. Tumakbo na nga si Kana pauwi na tuwang-tuwa dahil may bago siyang pagkakakitaan. Kaya naman ang maibigay nito ang benta sa kanyang lola Tering ay nagpaalam muna ito na aalis lang sandali. Oy, bakit po? Saan ka pupunta? Kuy Mang Teban lang po lola, babalik po agad ako. Tumakbo na nga si Kana pabalik kay Mang Teban. At dito, pumayag ang matanda na si Kana ang magdadamo sa kanyang palayan at babayaran niya ito pagkatapos. Sige po Mang Teban, ako na pong bahala. Uuwi lang po muna ako sandali para mananghalian. Babalik po agad ako para makapagsimula na po. Umuwi na nga muna si Kana para kumain at magpaalam na din sa kanyang mga lola na magdadamo ito sa palayan ni Mang Teban. Ano ka mo apo? Magbubunot ka ng damo sa palayaan. Apo, sayang din yung ibabayad niya Mang Teban Lola Tring eh. Pandagdag na din po yun na pambili ng mga gamot ni Lola Esther. Pasensya na Kana apo. At nagkasakit pa ang lola Naku, wala po yung lola. Magpagaling lang po kayo at gagawa ko ng paraan para mabili ang mga gamot niyo po. Napaiyak naman ang matanda sa sinabi ni Kana dito. Kaya naman lumapit ang bata at niyakap ito. Ayoko po may masamang mangyari sa inyo Lola Esther. Mahal na mahal ko po kayo, kaya magpagaling po kayo Sige apo, pangako yan. Pangako, magpapagaling ako. Matapos kumain ay nagpaalam na si Kana sa kanyang mga lola at bumalik na sa palayan ni Mang Teban para magbunot ng damo. Kahit mainit ay nagsimula na si Kana na magtrabaho. Hanggang sa abutin nito ng 3:00 ng hapon. Halos kukonti pa lang ang lugar na kanyang nalinisan. Dahil sa init ay nagpahinga muna ito. Sa may lilim ng isang malaking puno sa may gilid ng palayan, kung saan mga kakahuyan na. Habang nagpapahinga ay may naririnig itong ingay sa loob ng kakahuyan. Kaya naman sinilip niya ito at pinuntahan. Dito nakita ni Kana ang isang balaw at isang tikbalang na nagbabangayan at naiintindihan pa nito ang mga sinasabi ng dalawa. Sinabi ng balaw na nagngangalang Mokong na siya umunoong magaling sa kanila dahil malakas ito
Pero hindi naman pumayag ang tikbalang na nagngangalang Domeng na siya umano ang mas magaling sa kanila dahil mas mabilis siya. Sa pagbabangay ng dalawa ay hindi nila napansin na nakalapit na pala si Kana sa kanila. Kaya kapwa sila nagulat dahil imbes na matakot ang bata, ay nakangiti pa ito sa kanila na parang natutuwa. Oh, nakakakita ka ng kalabaw at kabayo? Kapwa naman tumingin ang dalawa sa kanya at sinabing hindi daw sila kalabaw at kabayo. Balaw umano sila tikbalang. Mukha naman kayong kabayo at kalabaw eh. Teka, ang galing, nagsasalita pa kayo? Umusok naman ang ilong ng balaw at sinabing malamang mga engkanto sila. Saka tinanong siya nito kung hindi daw ba ito natatakot sa kanila. Natatakot? Bakit naman ako matatakot sa kalabaw at kabayo? Kaya nagalit naman muli ang balaw. Ngunit biglang nagsalita ang tikbalang at may naisip ito. Ano kaya umano kung ang bata ang gawin nilang hurado sa kanilang pustahan kung sino ang mas magaling sa kanila? Bigla namang kumalma ang balaw at sinabing sige umano para walang dayaan. Magiging hurado ninyo? Ayoko nga, may ginagawa pa ako eh. Sinabi naman ng dalawa na pumayag na ito na siya ang maging hurado at bilang kapalit ay bibigay nila ang kahit na anong gusto ng bata. Totoo ba? Na ibibigay niya ang gusto ko? Sige ba? Pero ano naman ang gagawin ko? Sinabi ng balaw na utusan niya umano sila ng mga gagawin at kung sino ang mas magaling para sa kanya, ayun ang mananalo. Napaisip naman si Kana at naisip nito na mapapakinabangan niya ang dalawa. Sige, payag ako. Ay kayo, sumunod kayo sa akin. Sumunod nga ang balaw at tikbalang kay Kana at bumalik sila ng palayan. Dito na inutusan ni Kana ang dalawa. Ganito ang gagawin ng dalawa. Si Mokong nakalabo ang magbubungkal ng lupa at si Doming nakabahay naman na magbubunit ng damo. Kung sino ang maunang makatapos at may magandang gawa, ang siyang mananalo ha. Ngumiti naman ang dalawa at sinabing andali naman umano ng pinapagawa niya. Sinabi ng dalawa na bumalik umano si Kana bukas ng umaga at sabihin sa kanila kung sino ang nanalo dahil bukas ay tapos na ang pinag-uutos niya. O sige, tingnan natin. Umuwi nga si Kana sa kanila at bago sumikit ang araw ay bumalik ito sa palayan. Nakita na nabungkal na ang lupa ng maayos at wala na ni isang damo sa paligid. Kaya tuwang-tuwa ito. Nakapamayuwang pa ang dalawang engkanto at sinabi ng balaw na si Mokong na inararo niya ng maganda ang lupa, kagaya ng sabi ni Kana. Kaya siya umano ang nanalo. Ngunit sinabi naman ng tikbalang na si Domeng na siya umano ang nanalo. Dahil inubos ng kainin ang lahat ng damo. Dumating naman bigla si Mang Teban bago sabihin ni Kana kung sino ang panalo at nakita niya ang bata na may kasamang kalabaw at kabayo. Nagulat naman si Mang Teban nang makita na malinis na ang buong palayan at naararo pa ang lupa. Kaya tinanong niya si Kana kung hindi ba umano ito natulog at buong gabing nagtrabaho. Opo Mang Teban, kasama ko ba ang kalabaw at ang kabayo ko po? Napakamot naman sa ulo si Mang Teban at hindi niya alam na may alagang kabayo at kalabaw pala si Kana. Dahil ang alam niya ay mahirap lamang ang mga ito kasama ng dalawa niyang lola. Ngunit dahil natuwa si Mang Teban sa sipag ni Kana, ay binayaran niya ito ng malaki dahil nagawa pa ng bata na maararo ang lupa, kaya mas lalong nabawasan ang kanyang gagawin. Oh, Mang Teban, ang laki naman po nito. Maraming salamat po. Makakabili na kami ng gamot ni Lola Esther ko. Nagwika naman si Mang Teban na maliit pa nga umano yon sa ginawang trabaho ni Kana. Pero yun lang kasi ang kaya niyang ibayad sa bata at wala pa itong pera. Hindi po Mang Teban, malaki na po ito. Maraming salamat po talaga. Tuwang-tuwa si Kana at nagpaalam na kay Mang Teban para umuwi. Nagtaka naman ng matanda dahil kusang sumusunod kay Kana ang kabayo at kalabaw kahit wala itong mga tali. At nang wala ng tao, ay dito na nagtanong ang balaw at tikbalang kay Kana kung sino ba umano ang nanalo sa kanila. Wala namang nanalo sa inyo, kaya tabla kayo. Nakita niyo naman, parehong natuwa si Mang Teban,
Kaya tabla talaga kayo. Kapwa naman napakamot ng ulo ang dalawa at sinabi kay Kana na bigyan pa sila ng gagawin para doon malalaman kung sino ang mas magaling sa kanila. Kaya dito na napangiti si Kana dahil gagaan ang mga gagawin niya sa tulong ng bago niya mga alagang balaw at tikbalang. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ng batang si Kana, ang batang engkantada.